Sandigang Bayan, kasama sina Stella Kimbo, si Ako Bicol Party List ko, no? Yung ano, yung dating sa finance, no? So, 3, 4 sila na dinimanda, mga kaibigan, no? Sa Sandigang Bayan. Pero, mga kaibigan, na-dismiss ito eh. Kasi, unang-una, wala namang kamay si Speaker Martin Romualdez noon sa mga insertions na yan. Na sinasabi nga po ni Stella Kimbo, bakit si Speaker Martin ang dinadawit? Sinasabi po ni Stella Kimbo at nung iba pang mga kongresista na nandoon sa BICAM. Sinasabi po nila, bakit dinadawit si Speaker Martin? At bakit kami lang, sila lang po, no, 3 o 4 na taga-kongreso ang idinimanda. Sabi po ni Stella, bakit sinama si Speaker Martin? Wala naman si Speaker Martin Romualdez sa BICAM. Yan po ang sinabi ni Stella Kimbo. Nagtataka sila bakit ginawit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez na dinimanda, wala naman daw si Speaker Martin Romualdez sa BICAM. Makes sense, mga kaibigan? Kumbaga, ang nandoon sa BICAM ay si Chis Escudero at yung iba pang mga senador na kasama sa BICAM. At iba pang mga kongresista katulad ni Stella Kimbo, ni Ako Bicol Party List, Zaldico. Pero si Speaker Martin Romualdez po ay wala sa BICAM. Kaya nga nagtataka talaga ang marami kung bakit ang pinuntirya ay si Speaker Martin Romualdez. Mga kaibigan, hindi na po natin pagtatakhan dahil alam naman po natin na yung ginawa po na pagdidemanda ay isang atake kay Speaker Martin Romualdez. Pero hindi po sila nagtagumpay dahil binasura agad ng Sandigang Bayan ang kanilang ikinaso kay Speaker Martin Romualdez tungkol sa BICAM. Dahil nakita wala naman talaga hindi naman kasama si Speaker Martin Romualdez sa BICAM. Ang nandoon po ay si Chis Escudero. At si Chis Escudero ang merong responsibility pagdating sa mga insertions ng bilyong-bilyong budget. So ngayon, mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo kanina, no, maraming salamat Era Ramos, good day din po sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, ito pong si Speaker Martin Romualdez ay tahimik at kahit na sinisiraan na siya at pinagbibintangan, hindi po niya ugali na ipagtanggol ang kanyang sarili. Wala po siyang ganung ugali na ipagtanggol ang sarili niya. Parang katulad lang po sa Pangulo natin kay PBBM na kahit ano ang mga binabato ay hindi po niya ugali na ipagtanggol ang kanyang sarili. Wala po silang ganung defensive mode. No? Hindi po sila defensive. Marahil ay dahil alam nila na hindi naman totoo. Marahil kaya hindi sila defensive dahil alam nila na lalabas din naman ang katotohanan at malalaman din naman ng taong bayan na hindi talaga sila kasama doon. No? So, in short, mga kaibigan, wala po si Speaker Martin Romualdez doon sa BICAM. Wala po siyang kinalaman sa mga insertions na nangyari dahil wala po siya sa BICAM. Yan nga po ang pinatunayan ni Stella Kimbo at ng iba pang mga kongresista. Kahit po si Congressman Zamora ay nagsalita. Nagtataka kung bakit si Speaker Martin Romualdez ang pinupuntirya, ang sinampahan ng kaso sa Sandigang Bayan tungkol sa insertions na yan ng bilyones na wala naman daw doon sa BICAM si Speaker Martin. Diba? Kaya nga po, yung kaso na kanilang kinaso kay Speaker Martin ay hindi po nag-prosper. Ito po ay binasura kaagad ng Sandigang Bayan. Diba? Kasi wala nga si Speaker Martin noon.
Hindi po siya kasama doon sa gumawa noon sa BICAM, no? So, ito mga kaibigan, no? Ah, while Speaker Martin was falsely accused over the GAA, mga kaibigan, no? Kung natatandaan nyo, mga kaibigan, no? Si Cheese Escudero naman, ang talagang merong tunay na pork barrel, no? Mga kaibigan, sabi nga ng iba, barrel king. Kung hindi ako nagkakamali, no, isa din ang pangalan niya na nakalista sa panahon, mga kaibigan, kay Pinoy, no, nung nagkaroon ng iskandalo sa pork barrel, yung tungkol kay Napoles. Kung sa pagkakatanda ko, mga kaibigan, no, if I'm not mistaken, pero ito yung natatandaan ko, kasama po yung pangalan din ni Cheese Escudero na nakatanggap ng pork barrel. Ang wala lang po doon ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala po sa mga senador na nakatanggap ng pork barrel, no? Tuloy natin. So, eto mga kaibigan, etong si Escudero ay nananahimik, no? Nananahimik. Nakitahan niya na inaatake ng gusto si Speaker Martin Romualdez. At sa kanyang sarili, alam niya na walang kinalaman si Speaker Martin dito. Alam niya na siya ang merong kinalaman, pero hindi po siya kumikibo. Patuloy po siyang nananahimik. Diba? Paano naman makapag-insert ang Senate Congress ang may gawa ng budget approval? Romeo Bruan. Romeo, ang Congress ay gumawa ng budget, no? At ito ay kanilang in-approve, itong budget na to. First, second, third reading, in-approve nila yan, no? At yan ay dinala sa BICAM. Yun yung tinatawag na BICAM. Bicameral, na kung saan nandoon ang Senado at nandoon din yung ibang kinatawan ng Kongreso. At wala nga, sabi nga ni si Speaker Martin Romualdez doon sa BICAM. Nang nandun lang ay yung mga opisyales na kasama sa BICAM. At pagdating po sa BICAM, mas dominante ang Senado. Ang Senado, sila po yung nag-i-insert ng mga budget, ng mga bilyones na yan, no? Si Escudero po, si Cheese Escudero. Siya po ang nasunod pagdating sa BICAM. And then, syempre, nakapag-usap na sila, napagkasunduan na nila na ganito yung mga insertion, saka po yan dinadala sa Kongreso. At saka po yan itatype ulit, ipiprint, pagkatapos ayan naman po ang ibibigay sa Pangulo. At yan naman po ang pipirmahan ng Pangulo. Kung meron siyang makitang hindi tama, inaayos niya yan. Kaya nga, di ba, ang daming inalis, ang daming binito ng Pangulo pagdating doon sa budget. Ang dami niyang binito, ang dami niyang tinanggal kasi nakita ng Pangulo na hindi nararapat. Ang gumawa po niyan, ng mga insertions na yan, ay ang Senado. Particularly, si Cheese Escudero dahil siya po ang merong say dyan pagdating sa BICAM. Ngayon, alam mo na. Ganun na. So, wag masyadong magpapaniwala, no? Sa mga tao na nagbibintang. Kailangan alam nyo yung proseso. Alamin nyo ang proseso ng paggawa ng budget. Sa House of the Representative, umpisa,
no? Inuumpisahan, dinadraft. Pero bago gawin yan, minimiting muna yung mga ahensya, iba-ibang agency, tinatanong sila magkano kailangan nyo, pinagdidebatehan yan, and then pag pumayag sila na, ganito yung ganito lang yung aming budget. Hindi nasunod yung budget na pinopropose namin. Kasi hindi nila naipaliwanag ng gusto kung bakit dapat silang pagbigyan. So, ito lang halimbawa ang budget. Halimbawa, 2 billion. And then, kapag natapos na lahat ng mga ahensya na yan, natapos na lahat yan, no? At approve na yung mga budget nila sa mga session, no? Dadali naman yan sa plenary. Yung plenary, yan yung napakalaki, no? Napakalaking hall na nandoon yung napakalaking watawat ng Pilipinas. Dadalhin yan dun sa plenary at pagdidibatihan yan ng 300 plus na mga kongresista. At titignan nila yan kung i-approve nila yung na-approve doon sa mga session, sa mga hearing, mga budget hearing. Titignan nila yan pag didibatihan nila. At merong magi-sponsor dyan. Halimbawa, yung katulad kay Sara Duterte noon, ang nag-sponsor sa kanyang budget ay si Senator Angara. Ang isang senador na magi-sponsor, siya ngayon ang, kumbaga, magdidepend sa kung bakit kailangang payagan nyo itong DepEd na ganito ang kanyang budget. No? Yan yun. At doon, pagdating sa plenary hall, bawal na magsalita ang isang sekretary. Kaya nga, napansin nyo, di ba, nung ang DepEd ay nandoon na sa plenary hall, may mga nagsasabi, bakit hindi nyo pinagsasalita si Sara Duterte? Bawal na po siya magsalita. Lahat po ng sekretary, pagdating po sa plenary hall, ay nakatingin na lang po sila doon. At magbibigay na lang sila ng instructions. Bawal na silang magsalita. Dahil meron pong tinatawag na sponsor, mag-i-sponsor, no? Kongresista na mag-i-sponsor ng kanilang budget. Yun. Pagdidibatehan, yung iba mag-o-oppose pa, ay hindi natin to pwedeng bigyan ng ganito kasi ganito, kasi ganyan. Tapos, kung ano yung amount na makapag-come up sila sa ganyang amount, ayan na, i-approve na ngayon yan. First reading, second, third reading. Tapos kapag okay na yan, no, sa Kongreso, yan na. Dadali naman sa Senate, and then debate, etc., and then dadali na sa BICAM. At doon na yun, nangyayari yung mga insertions. At yung insertion na yun, kung saan ang pinagbibintangan ay si Speaker Martin Romualdez, lumabas na hindi pala si Speaker Martin Romualdez ang may kasalanan, kundi ang gumawa pala ng mga insertions ay etong si Chis Escudero. Kaya naman pala sinasabi ni Grace Poe na, Senator Chis, kasi nananahimik si Senator Chis Escudero Hindi siya nagsasalita. Habang tinitira ng mga dilawan at ng mga DDS si Speaker Martin Romualdez, si Chis Escudero ay nananahimik. Kung hindi pa siya sinabihan ni Grace Poe na, Senator Chis, hindi pa siya magsasalita. Kasi alam niya na, siya yun. Siya yung gumawa ng mga insertions. Ngayon alam na natin, bakit niya ginawa yun? Para manatili ang kanyang Senate presidency. Binusog niya ang mga senador para manatili ang kanyang Senate presidency. Very cunning, di ba? Parang katulad ng matching. Di ba? Para nga naman, siya pa rin ang ihala Senate President. Binusog niya ngayon ang mga kongresista, ang mga senador. Ibinigay niya ang mga kapritsyo ng mga senador sa pamagitan ng pag-i-insert ng mga bilyong-bilyong pera sa GAA. Kaya nga, di ba? Ngayon, lumabas na ang katotohanan. Si Chis Escudero ang gumawa ng mga insertions at hindi
si Speaker Martin Romualdez. Speaker lang kasi, hindi siya nagsasalita eh. Ayaw niyang ipagtanggol ang sarili niya. Parang ang Pangulo, BBM, hindi sila mahilig magdepensa sa kanilang sarili. Kasi alam nila na hindi naman totoo at alam nila lalabas din ang katotohanan. Diba? So ito, tingnan natin ito mga kaibigan, no? Kita natin na napaka-greedy. Napaka-greedy naman, no? Itong si Chess na to. Chess. Chess o cheese? Yan, napaka-greedy. Meron siyang heart. Nota, meron siyang heart, pero wala siyang heart para sa mga Pilipino. No? 142.7 billion quietly inserted nang hindi natin alam. No wonder mga kaibigan, ayaw ipakita sa media. Kaya naman pala, ayaw ipakita sa media ang BICAM. Pero ngayon, maganda to kasi si Speaker Martin Romualdez ang nagsabi na ay kailangan i-ano natin to. Kailangan full coverage ito ng media. Kailangan lahat ng mga tao makakakita. Kailangan ng transparency. Ayun, no? So sinabi po, no? Itong earlier this year, sinabi po yan ni Speaker Martin Romualdez na kailangan ng transparent, kailangan ng media, kailangan makita ng buong mga Pilipino ang full coverage ng BICAM. Siguro natatakot na rin or nag-aalala na rin si Speaker Martin Romualdez na baka mamaya siya na naman ang pagbuntunan. Baka mamaya mag-insert na naman yan. Pagkatapos siya na naman ang pagbuntunan, siya na naman ang masama. Kaya marahil kaya na-propose talaga ni Speaker Martin Romualdez na kailangan ipakita natin sa taong bayan. Kailangan live telecast ito para makita ng taong bayan kung paano ginagawa yung BICAM na yan, yung GAA na yan. So ngayon, wala nang kawala si Cheese Escudero. O anong sabi niya? Alam nga namang sabihin niya na, ay tutol ako dyan. So nagsabi na rin siya na open daw siya doon na maging transparent. Diba? Kasi alam nga namang sabihin niya, ay hindi po pwede. O magmumukha siyang bakit niya pipigilan, di ba? Yung suggestions at yung gusto ni Speaker Martin Romualdez na ipaalam full coverage sa buong Pilipinas, sa TV, social media, full coverage ang pagdadraft ng GAA. Make sense? Si Speaker Martin Romualdez talagang walang problema kasi gusto niya transparent. At si Speaker Martin Romualdez, never kang nakarinig na merong katiwalian. Never kang makarinig na merong history ng pagdanakaw at katiwalian. Malinis ang imahe, malinis ang background ni Speaker Martin. Yung lahat ng mga binibintang ni Sara Duterte, wala nga siyang napatunayan dun Siya pa yung nagbibintang na maraming flag ng COA. Siya pa yung nagbibintang. Samantalang yung tao na pinagbibintangan niya ay never pang na-flag ng COA. Ever since, mula nung naging politiko, si Speaker Martin Romualdez, never pa siyang na-flag ng COA. Diba? Kaya nga nakakatawa na kung sino pa yung nagbibintang kay Speaker Martin Romualdez, siya pa ang maraming flag. Siya pa ang maraming red flags sa COA. At siya pa itong maraming mga katiwalian na sinasabi ang COA sa kanyang mga departamento at simula pa nung siya ay mayor ng Davao. Nandyan na ang mga ghost employees, nandyan na yung mga kini-question, nire-red flag ng COA, na mga binili, na kung ano-ano mga materyales, na wala namang proper documentation. Napakarami mga kaibigan, no?
Napakaraming red flags. Kumbaga mga kaibigan, parang namamakyaw ng red flags si Sara Duterte. Pero siya pa itong may ganang magbintang kay Speaker Martin Romualdez. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa. Kung sino pa yung maraming red flags, siya pa ang may ganang magbintang kay Speaker Martin Romualdez. Samantalang ang kanya namang pinagbintangan ay never namang na red flag ng COA ever since na naging politiko si Speaker Martin. Wala siya kahit isang red flag. Diba? Yan yun mga kaibigan, no? So, ano pa? Okay. Tingnan natin yung source natin, ha? Nakakatawa, diba? Okay. So, ito mga kaibigan, no? Ping Lacson, binutata si Cheese Escudero sa 150 pork barrel. Yan mga kaibigan, ha? Ping Lacson, binutata si Cheese Escudero sa 150 pork barrel. Sinupalpal ni Senator-elect Panfilo Lacson ang pahayag ni Senate President Francis Cheese Escudero na wala umano itong kalam-alam tungkol sa 150 pork barrel na kinarga sa 2025 national budget. If true, it may not speak well of him as the SP or Senate President. It is even worse if he knew and tolerated it, sabi ni Lacson sa isang pahayag bilang reaksyon sa tugon ni Escudero kaugnay ng mga kwestiyon hinggil sa sinasabing listahan umano ng mga alokasyon sa pork barrel. Sa nakaraang press briefing, binaliit ni Escudero ang mga aligasyon tungkol sa pork barrel na pinasok sa 2026 national budget. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat yon. Ngayon, kung na-release o hindi, DBM budget, Department of Budget and Management siguro makakasagot nun. Hindi ko alam. Hindi ako updated kasi hindi automatically release. Hindi kamukha nung dati. Ngayon kailangan ng SARO, paliwanag ni Escudero. Sabi pa ni Escudero, karamihan sa budget ay nanatili sa ilalim ng for later release status o ang tinatawag ngayon na Special Allotment Release under SARO. Inginuso pa ng senador ang executive department na siyang naglalabas ng final release data. So binigyang diin ni Lacson na pinapakita lamang dito ang kawalan ng transparency at integridad sa proseso ng budget. Binanggit ni Lacson na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay inamin na ang pinal na 2025 national budget ay hindi gaya ng isinumiti ng Malacanang dahil sa mga congressional insertion. So yung mga kaibigan, ha, nag-insert po ang BICAM dyan, no? So, mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagsabi, hindi naman ito yung budget na pinapropose ng Malacanang. Bakit nagkaganito? So, yan yung mga kaibigan, no? Ang may sala dito mga kaibigan ay walang iba, kundi pagdating sa BICAM, ginalaw po nila, nag-insert po sila ng insert. Ayan po mga kaibigan, si Cheese Escudero. So lumabas na po ang katotohanan mga kaibigan, no? Sa ginawa po ni Cheese Escudero, no? So tingnan natin meron tayo ditong breakdown yung mga in-insert dyan ni Cheese. Okay. Ito na. Mga in-insert. Okay, tignan natin Okay. Mga in-insert. Okay. Yan. Ito, Politico Report. Senate President Francis Escudero turned the 6.352 trillion national budget for 2025 into a political war chest, inserting a staggering
254.62 billion into projects riddled with red flags, from overlapping roadwork to vague flood control schemes. A summary of Scudero's insertions obtained by Politico showed how Scudero funneled billions into questionable allocations, raising serious doubts about transparency, fund misuse, and backdoor political deals disguised as development. The lion's share of Escudero's allocation went to a mixed political strongholds and bulwarks of his known allies. Leading the pack is Bulacan, the bulwark of Senator Joel Villanueva, which received 12.08 billion. Sorsogon, Escudero's home province, ranked second, 9.1 billion. The rest of the top 10 include Mindoro, 8.37 billion, Batangas, 7.32 billion, Davao, 7.2 billion, Misamis Occidental, 6.5 billion, Quezon, 5.9 billion, Cavite, 5.6 billion, Valenzuela City, 4.251 billion, Cebu, 4 billion. Flood of funds, 45 billion of flood control. Flood control projects top the list of insertions by type, with 45.19 billion allocated for structures aimed at mitigating floods in vulnerable areas. While flooding remains a chronic problem in the Philippines, particularly during typhoon season, the manner in which these projects were listed raised eyebrows, mga kaibigan, no? So, eto yung mga kaibigan, no? Ang dami dito. Yan, mga kaibigan, no? Na ito yung, tingnan nyo na lang, mababasa nyo ito. So, mahaba pa ito, mga kaibigan. Another red flag is the series of solar street lighting projects across eastern Bulacan Road, General Alejo Santos Highway, Plaridel Access Road, blah, blah. Ang dami dito, no? And then, 1 million each regarding of actual road length of vehicle, pedestrian traffic volume, blah, blah, blah. Ang dami dito, oh. Oh. Ito yung mga ito yung mga madaling nakawin yung sinasabi ng mga yung kapag maglalagay ka ng napakaraming budget tungkol sa flood control. Ito yung napakadaling nakawin, di umano, no? Kasi nung natatandaan niyo si Pulong Duterte, 51 billion, no? 51 billion. Ang sinasabi nung sa DPWH yata yun na yung nakalimutan ko yung pangalan, guys, no? Engineer yata yun siya, or basta nakalimutan ko yung pangalan. Kasi dito daw sa mga flood control projects, pag sinabi mong flood control projects, ang lalaki, no? Ang lalaki ng mga figures, mga bilyon-bilyon. Pero ang flood control daw kasi, yan daw ang parang pwede mo lang gawin, yung ginagawa ng iba, nandadaya sila, no? Hindi nila talaga ginagawa na talagang hukayin yung mga or yung sipsipin yung mga sa mga drainage, or tanggalin lahat ng mga basura pagkatapos talagang ayusin. Ang ginagawa lang daw ng iba, bubuksan ng konti yung yung mga drainage bubuksan ng konti, pagkatapos ibabalik na, tapos ayun, tapos na. Parang parang masabi lang na may trabahong ginawa. Pagkatapos, yung pera nandun na sa bulsa, nakupit na, no? So, ito yung mga kaibigan, no? Kaya, ang sabi rin noon ni PBBM ay, itong flood control, parang ayaw na rin ng Pangulo natin na napakaraming mga flood control. Iba na ang gusto ng Pangulo natin, no, na maging solusyon. Kasi ang tagal na, guys, na remember sa panahon ni Rodrigo Duterte, mga kaibigan, ang laki po ng budget nila sa flood control projects.
Hundreds of billions, mga kaibigan, ang nawawalang mga pera sa patungkol sa mga flood control ni Rodrigo Duterte na umabot sa 11,340 flood control projects. Pero pagpasok ni PBBM 2022, nung umulan, nakita, baha, no? Bahang-baha. Kung titingnan natin, kung talagang merong flood control ang Duterte administration, magtataka ka, bakit bumaha? Bakit hindi naramdaman ang epekto? 6 years si Duterte. For 6 years, gumastos ng hundreds of billions, no? Gumastos ng hundreds of billions ang Duterte administration para sa flood control. Pagkatapos, pagpasok ni PBBM 2022, ayan kaagad, nagsibahaan. So, kita natin mga kaibigan, talagang wala po. Mukhang wala talagang flood control na ginawa ang Duterte administration. Ang tanong natin, saan nakalagay ang pera? Saan napunta ang pera? Bakit hundreds of billions ang ginasto sa flood control sa panahon ni Duterte? Pero bakit bumabaha? Diba? Make sense mga kababayan, no? So, eto mga kababayan, no? Okay. Ang dami dito, puro ito mga mga figures, no? So, ayan po mga kaibigan, ayan po ang summary, Politico report sa 254 billion insertion ni Cheese, biglang naglaho sa internet. No? Pinatanggal, mga kaibigan. A summary of Escudero's insertion obtained by Politico showed how Escudero funneled into questionable allocations, raising serious doubts about transparency, fund misuse, and backdoor political deals disguised as development items, ayon sa artikulo ng Politico.com.ph. Yan. So, ibig sabihin, biglang nawala. Ano yun? Pinatanggal sa Politico or tinanggal? Grabe. So, ayaw ng transparency, no? Yan, no? Garapal sa katakawan, Escudero, 254 billion insertions raised eyebrows over duplicate roads flood projects. Politico, July 21, 2025. Yan. Grabe mga kaibigan, no? Yan. So yan po mga kaibigan, no? Ito po si Cheese Escudero, ang gumawa po niya ng mga insertion na yan, na ang pinagbintangan po at ang pinagbintangan at dinimanda ay si Speaker Martin. Pero nalaman din naman po na walang kasalanan si Speaker Martin dahil yung kaso na kinaso sa kanya tungkol dyan, sanggaan na yan, ay dinismiss lang po ng Sandigang Bayan. Kasi nakita siguro nila na ay wala naman palang kasalanan dyan si Speaker Martin. No? So nakita nila, nung pag-imbestiga, walang probable cause. Dahil wala naman talagang kasalanan si Speaker Martin pagdating doon. Sabi nga ni Stella Kimbo at nung iba pang mga kongresista, bakit sinampahan ng kaso si Speaker Martin? Wala nga siya sa BICAM, hindi nga niya alam yung mga insertion na yan. Dahil maganda ang ipinasa ng Kongreso na budget. Kung ano lang yung hinihiling ng Malacanang, kung ano lang yung karapat-dapat, yun po ang ipinasa ng Kongreso. Pero pagdating na sa BICAM, ando na gumawa ng mga insertions etong mga senador sa pamumuno ni Cheese Escudero. Diba? Yan po yan.
Okay, mga kaibigan, no? Okay, guys, no? Ah, isang throwback ito. Today in history. July 19, 2016. So, noong July 19, ano na ngayon? 22, no? So, talakayan nga natin sa July 19, 2016. Supreme Court, no? Tingnan nyo, July 19, 2016. Sino ang presidente? Sino ang presidente noong July 19, 2016? Sino ang presidente? Si Duterte. Si Duterte. Okay, no. Supreme Court acquits Arroyo of plunder. The Supreme Court dismissed the plunder case against former President Gloria Macapagal Arroyo, which involved alleged misuse of the 366 million Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO fund. She was freed immediately from hospital detention after 4 years. Alam na des, kaya pala, tinutulungan niya si BP Sara sa pagpapatalsik kay PBBM. No? Kaso, hindi talaga sila nagtatagumpay. Kaya pala, kasi, inakwit pala siya. At malamang, ang lumakad niyan ay si Rodrigo Duterte. Dahil si Rodrigo Duterte ang nag-install ng mga Supreme Court judges. Siyempre, pwede niyang, ano ba yan? Pwede bang si Arroyo, pwede bang paki-acquit na yan, kaya kung nga kayo nilagay dyan, sige, favor. Diba? Kaya pala tinutulungan niya si Sara, mga kaibigan, dahil acquitted pala siya sa kanyang kasong plunder noong July 19, 2016. Biro mo mga kaibigan, no? Pag-upo ni Digong, acquitted agad si Gloria. Diba? Kasi July 1, 2016, umupo si Digong sa Malacanang. July 1. O July 19, acquitted agad si Gloria. Make sense? Yan yung mga kaibigan, no? Kaya, mahirap po talaga kapag dito dinalang mga kaso sa panahon ni Duterte, hindi po talaga magpa-prosper ang mga kaso ng mga biktima ng AJK dahil alam na natin, mga kaibigan, no? Kung ano ang gagawin. Yan. July 19, 2016, kakaupo lang ni Tatay Digong, wala ngang alam. Yes, July 1 siya umupo, no? July 1. At pag-upo niya, ayan na. Alam nyo, nagtanggal agad yan ng mga dapat yung tanggalin at nag-install ka agad yan ng kanyang mga tao. No? Yun. So, ano pa? Yan. Sabi po ng politiko, sabi po dito sa politiko, siksik sa ham and cheese. Siksik sa ham and cheese. Escudero inserts 142 billion in 2025 budget to benefit allies. Galing, no? Grabe. Senate President Francis Escudero wielded his budgetary influence
to insert a staggering 142.7 billion in the proposed 6.3 trillion 2025 national budget, channeling funds into infrastructure and flood control projects riddled with red flags, ranging from overlapping roadworks to questionable flood mitigation efforts. A summary of insertions obtained by Politico reveals how Escudero funneled billions into what appear to be politically motivated allocations, raising serious concerns over transparency, duplication, and backdoor deal-making masquerading as development. Yan. So mga kaibigan, no? Escudero's budgetary maneuvering came at the expense of core government priorities, according to global source. So dito mga kaibigan, no, yung nakalagay dito yung mga breakdown, no, ng mga probinsya, no, ng mga kaalyado ni Chis Escudero, no, yung mga nandiyan, mga senador, no, diyan po. Yan. So So marami po dito, no? Kayo na lang po magbasa nito, mga kaibigan, no? Yung mga links po nitong ang mga links nitong ating din-discuss ay ipopost ko na lang po sa ating Facebook page, no? So para kayo na po ang magbasa ng mga sources para makasabihin nyo ako yung nag-invento, no? So, meron po tayong mga sources dito. Yan. So, kahit po si Villanueva na tropa niya ay nagkaroon din ng 12 billion insertion. No? So, paano kaya nangyari yun? No, mga kaibigan. So, bumaha ng grasya sa Bulacan. Joel Villanueva's Billwick gets 12 billion insertion from Chis Escudero. Bulacan, the Billwick of Senator Joel Villanueva emerged as the single biggest beneficiary of Senate President Francis Escudero's insertion in the 6.352 trillion national budget for 2025, receiving a staggering 12.08 billion infrastructure allocation. So, yan mga kaibigan, no? Yan. So, nakalagay po dito yung mga numbers. Madami po dito. So, tingnan nyo na lang yan, mga kaibigan, no? Tingnan nyo na lang yan. Ayoko na siyang basahin. Ang dami na, no? Yan. Bumaha ng grasya. So, even Tito Soto, nagsalita na about this, mga kaibigan, no? Nagsalita na rin po si Tito Soto. Grabe! Tito Soto shocked by Senate insertions in 2025 national budget. Yan. So, sabi po ni Tito Soto, this is how Senator Vicente Tito Soto described the alleged 142.7 billion budget insertions. Sabi po niya, scandalous and excessive. No? Sabi po ni Tito Soto, scandalous and excessive. Yan po, ganyan po dinescribe ni Tito Soto ang 142.7 billion in budget insertions that Senate President Francis Escudero and other senators supposedly made in the 6.252 trillion spending program this year. Yan. So, excessive daw. Grabe! Excessive is the word. Amendment by the Senate in the past never run into billions of pesos, especially if it involves the DPWH. Soto said in Viber message. It's scandalous to say the least. He said, more so when these amendments came from budget cuts, etc. etc. No? Marami pa to, hindi ko na babasahin, mga kaibigan, no? So, nagsalita si Lacson, nagsalita si Tito Soto, no, tungkol dito. Na-shock si Tito Soto dito sa budget insertion na ginawa ni Chis Escudero, no? Nagpagawa pa ng worth 800k Senate Legacy Wall na sana ibinigay na lang sa may hirap. Grabe, mga kababayan,
Ay, napaka, ano talaga nito, napaka excessive, no? Itong si Chis Escudero. Nagpagawa pa ng Senate Legacy Wall na nagkakalagang 800,000. Grabe! Sobra, mga kaibigan, no? Grabe, mga kaibigan, no? Ang Kongreso, walang ganito, ah. Walang ganyan ang Kongreso, mga kaibigan, no? Grabe. Yan. So, yan po, mga kaibigan, no? Kita po natin, mga kaibigan, yung kaya naman pala itong si Chis Escudero ang nakakuha pa rin talaga ng boto para maging Senate President dahil binusog pala niya ang mga kaalyado niya ng mga senador, no? Sa pamagitan ng pag-insert sa GAA. So, mga kaibigan, Speaker Martin Romualdez, wala pong kinalaman sa mga insertion. Ang nag-insert po ay itong si Chis Escudero, no? So, pinagbibintangan si Speaker Martin, yung pala wala naman palang kasalanan. At na-justify po yan dahil yung kanila pong, yung mga dilawan, yung mga dilawan at yung mga DDS na nagsampa ng kaso kay Speaker Martin about the GAA, napahiya. Napahiya po. Dahil binasura agad-agad ng Sandigang Bayan yung kaso na kanilang isinampa. Dahil nakita, wala naman talaga Sabi nga, uulitin ko sabi nga ng mga kongresista, nagtataka sila, bakit dinadamay si Speaker Martin? Wala naman si Speaker Martin sa GAA. Wala naman si Speaker Martin sa BICAM. BICAM yun, yung may nangyaring insertions, wala naman si Speaker Martin sa BICAM. Sabi nga po ng mga kongresista. Kaya nga, halatang-halata na yung ginawa po nilang pagdidimanda kay Speaker Martin ay pamumulitika at paninirang puri. Pero, di sila nagtagumpay dahil ibinasura ang kaso na sinampa nila kay Speaker Martin. Diba? Ganun talaga yun. Babasura talaga. Dahil wala namang katotohanan ang kanilang mga sinasabi. No? Sandali nga. Sandali ito po yun yung kinasuhan Kinasuhan nila si Speaker Martin sa ombudsman. Sa mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at falsification of legislative documents, sina House Speaker Martin Romualdez, 3 iba pang kongresista at 2 hindi pinangalanang individual dahil po sa sinasabing maanumalyang budget insertions ng 214 billion pesos sa 2025 national budget. Ginit naman ng grupong nagsampa ng mga kaso sa ombudsman na hindi pamumulitika ang dahilan sa ginawa nilang pagsasampa ng kaso, kundi nais po nilang mapanagot ang mga kongresista. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Ali Bukon,
Bukod sa kasong kriminal ay may tuturing din daw na maraming mga paglabag ang mababang kapulungan ng Kongreso patungkol pa rin nga dito sa insertion ng 2025 national budget. At bukod sa kasong kriminal nga, Ali, itinuturing daw din daw ng grupo na ito'y paglabag din o criminal offense sa mga Pilipino. Yan. So yan ha. Formal nang Ayan po yung pinasuhan nila, no, si Speaker Martin. Graft and corruption daw, no, dahil sa mga insertion daw, no. So ano pong nangyari? Oh. Napatunayan po na wala, no. Ang kaso po, no, mga kaibigan, ay ibinasura, no, ng Sandigang Bayan. Hanapin natin yung binasura. Okay. Ibinasura po. Okay. Ito. Ito. Okay. Ito po, ayan. Ay, hindi nyo kita. Okay. The office of the, basahin ko na lang, hindi nyo kita eh. Ombudsman suspends action on criminal raps versus House Speaker Romualdez and others on 2025 national budget. The Office of the Ombudsman has suspended further action on the criminal complaints filed against House Speaker Martin Romualdez and 3 other congressmen for their alleged involvement in the reportedly illegal entries made in 2025 national budget. In the resolution dated March 7, Ombudsman Samuel R. Martirez said that no information or criminal charge sheet has been filed against Romualdez and the others. So the mandatory suspension prudente light pending litigation under Section 13, no? So, mga kaibigan, bakit wala pong mga dokumento, no? Walang mga dokumento na naipakita na wala pong mga ito. Wala daw ano ba yan? Biglang nagpa-pop up, no? In the resolution dated March 7, Ombudsman Samuel R. Martirez said that no information or criminal charge sheet has yet been filed against Romualdez and the others. So the mandatory suspension pendente light pending litigation under Section 13 of Republic Act number 39 does not apply. On February 10, Romualdez Majority Leader Representative Manuel Jose Dalipe, former chairman of nagpa-pop up, nawawala, no? So, the complaints were filed by Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Oh, mga ano to mga DDS. Lawyers James Patrick Romeo Bondoc, Ferdinand Estopacio, at si Magpantay, tsaka si Garcia, no? Mga ano to, mga DDS to, no? Nag-file ng complaint, no? Yan, the complainant want them held liable for 12 counts of violation of Revised Penal Code RPC on falsification of legislative documents, blah, 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 no? So, nag-file sila mga kaibigan, no? Pero, wala naman silang wala silang maipakitang mga mga kaibigan mga dokumento na mga katibayan, no, na talagang merong criminal or liable, no, si Speaker Martin Romualdez, no? Wala po silang maipakita. So
Yan po mga kaibigan, no, kayo na lang ang magbasa. Kaya hindi po, wala pong kaso, no? Ibinasura, mga kaibigan. Kasi wala naman silang maipakita. Dahil wala naman talaga, no? Lalong-lalo na, hindi naman involved si Speaker Martin Romualdez pagdating sa BICAM. Ang nasa BICAM ay si Cheese Escudero. At si Cheese Escudero ang naggawa ng mga insertions. Make sense, mga kababayan, no? So, yan po ang totoo, no? Okay, mga kaibigan, no? So, kami po ay Mrs. Martin Romualdez supporters here, Joe Ed Vance. Ocho, magandang hapon Miss Admin Richard sa lahat. Magandang hapon din po sa inyo. At salamat po Joe Ed Vance sa support, no, kay Speaker Martin. Okay, no? Uy, wala yung... So mga kaibigan, patuloy pa rin po ang pag-ulan, mga kaibigan. Patuloy pa rin ang pag-ulan, no? So mag-ingat po kayo mga kababayan dahil patuloy po ang ulan, nananalasa ang bagyo sa Pilipinas, no? So ingat po kayo mga kababayan, no? At sana po ay kung kayo ay nasa mga areas na prone sa disaster ay mag-ano na po kayo, lumikas na po kayo, no? Yan. So, wrap up po tayo mga kaibigan, no? Sa ating pong topic. Wrap up na tayo. Bigay lang tayo ng conclusion, no? So, atin po itong ating pong topic ngayon ay medyo i-relate po natin no, sa impeachment ni Sara Duterte. So mga kaibigan, ito pong si Cheese Escudero ay talaga namang kinakalampag na ng mga mamamayang Pilipino, mga kaibigan. Dahil nga hanggang ngayon ay hindi pa rin niya inuumpisahan ang impeachment trial. Pero mga kaibigan, sabi po niya ay matutuloy daw po yung impeachment. Matutuloy, pero kailan? Kailan ba matutuloy ang impeachment? Panay siya sabi matutuloy, pero mga kaibigan, mukhang delay naman niya no? Etong impeachment na ito ni VP Sara Duterte. At eto nga mga kaibigan, no? Isa lang yung nakikita ko dito. Kaya niya dinidelay ang impeachment na to. Kasi, mga kababayan, mukhang gusto yata niya na ma-secure muna na hindi na talaga siya mapapalitan sa pagiging Senate President. Gusto po niyang i-please ang mga senador ni Duterte at maaaring naisip niya, mga kaibigan, no? Komentaryo natin to, maaaring naisip niya na kailangan i-secure muna niya ang kanyang pwesto. Kapag sigurado na siya na hindi na siya mapapalitan, na siya talaga ang Senate President, baka doon na niya umpisahan. No? Kasi sa ngayon ay baka nag-aagam-agam pa siya. Anytime ay maaari siyang palitan ang pagiging Senate President. At siguro, mga kaibigan, pagdating ng araw, mag-ambisyon din yan na maging Pangulo ng Pilipinas. Pero yung ganyang klaseng senador, wala yung karapatan para maging Pangulo ng Pilipinas balang araw. Lalong-lalo na sa aking pagkakalam, siya ay isa ring pro-China. No? Parang katulad din ng vice-presidente. Diba? Okay. Okay. Okay, saglit.
Merong statement dito. Mga kaibigan, no? Pinapasuspindi ng Pangulo yung all SONA-related preparations are hereby ordered immediately suspended. So, pinapasuspend po ng Pangulo ang lahat ng mga preparation patungkol sa SONA. Kasi ang sabi ng Pangulo, mga kaibigan, ay may mga community na mga binabaha. O nga naman, ano? So, ito po yung sinasabi ng Pangulo na parang, o nga naman, parang nakakaano nga naman na lalagay ka ng mga tarpaulin tungkol sa SONA pagkatapos may mga binabaha, no? So, tama po yung Pangulo dito, no? So, pinapasuspende po muna ng Pangulo ang mga preparations para sa SONA. The Department of Public Works and Highways, along with all concerned agencies, must put full attention and exclusive focus on flood response and relief operations. The President's directive is to focus all efforts on ensuring the safety and welfare of the Filipino people, especially during times of crisis. All government agencies are expected to act accordingly. Yan. Tama nga naman ang Pangulo natin, no? So, suspende muna lahat ng mga preparation patungkol sa SONA. Correct. Okay. Correct po ang ating Pangulo. Tama po, no? Yan ang Pangulo natin. Ano siya, yung sensible, napaka-sensible niya, mga kaibigan, no? Kita niya na krisis, na bumabaha, no? Awkward nga naman na merong maglalagay ng mga tarpaulin, merong mga maghahanda dun sa para sa SONA, samantalang bumabaha at bumabagyo. Okay, so yan po ang gusto ng ating Pangulo. No? Okay. So, sana lang, no, ang mga kababayan natin ay huwag tatapon ng tapon ng mga basura kasi yan talaga ang makakapagbaha. Yan. So, sang-ayon sa utos ni PBBM na siguraduhin agad na makarating ang tulong sa mga apektado ng kalamidad, patuloy ang DSWD sa pamahagi ng food pack sa mga evacuees sa H. Bautista Elementary School sa Marikina City. Yan. So, yan, no? So, pati ang Philippine Coast Guard, tuloy-tuloy ang serbisyo, no, ng Philippine Coast Guard sa mga residente ng Dalandanan, Valenzuela. Dalan-dalan Valenzuela, kabilang ang mga papasok sa trabaho. At ilang kabataan.
At least guys, medyo ano na, medyo medyo okay na yung pakiramdam ko. Hindi katulad ng mga nakakaraang araw na nilalagnat ako pagkatapos yung sipon ko tulo ng tulo, parang tubig, no? Tapos ang sakit ng ulo ko. At least ngayon, okay na yung pakiramdam ko. Tsaka hindi na masakit yung ulo ko nun. Minom lang ako ng gamot eh. So mamaya inom ulit ako ng gamot. Siyempre ganyan talaga yung mga tao, di ba? Yung katawang tao natin. Hindi naman tayo immortal. Kaya kapag tayo ay nababasa, no? Nagkakasakit. So, umabot na sa 92,590 ang family food packs ang naipamahagi ng DSW sa WD sa 12 rehiyong naapektuhan ng bagyong Krising at Habagat. Patuloy ang pagkilos ng ahensya, katuwang ang mga lokal na pamahalaan upang mas maraming pamilyang apektado ang agarang maabutan ng tulong. No? Yan. Yan. So mga kaibigan, no, pag-usapan lang natin sandali ito. Yung mga train, naalala nyo guys, yung mga train na binili noong 2014 sa panahon pa po ni Pinoy, mga kaibigan. Napakarami pong mga bagon na hindi po nagamit, no, sa panahon po ni Pinoy kasi may mga hindi kasya, no, hindi siya fit doon sa, hindi ko alam kung sariles eh, basta nakatenga, nakatambak, no? Napakaraming mga bagon ng train ang nakatambak lang. Pero alam niyo ba mga guys, ngayon sa panahon ni PBBM ay ginamit po, no? So, itong mga bagon, itong mga train na itong mga kaibigan ay ginamit na po. At mapapakinabangan na po natin, no? So, napakagaling po talaga ng ating Pangulo. Ayaw po niyang sinasayang yung mga binili, no? Na yung binili na galing sa pera ng buwis ng bayan, no, ng mga tao. So, napakaganda po. At ang Pangulo nga po natin ngayon, si PBBM, ay matatawag po natin na the father of railways. No? Siya po ang the father of railways, ang ating Pangulong BBM. Kasi sa kanyang kapanahunan po, no? Kapanahunan po ni PBBM, ngayon lang po talaga nag-boom yung mga railway system sa Pilipinas. Biruin mo Metro Manila Subway pa. Grabe, Metro Manila Subway. Yung PNR, binuksan mga kaibigan yung iba-ibang mga ruta, no? So, tatlong provinces, Cavite, na ano ko yan, may vlog ako niyan, di ba mga kaibigan? Parang kahapon yata yun. Tapos hindi lang yan mga kaibigan, no? Pati yung sa Mindanao, yung mga pinapatayo doon, no? Ng Pangulo natin, yung mga pinapagawa. Ang dami mga kaibigan. Ngayon talaga sa panahon ni PBBM, nag-boom talaga ang railway system sa ating bansa, sa Pilipinas. Kaya nga, guys, no? Kung titignan natin, ang mga proyekto ng ating Pangulo, grabe. Talagang, napakarami. Ito talaga yung golden years, no? Golden years of infrastructure na matatawag natin, no? Siyempre, yung sa panahon ni President Marcos Sr., given na yan, no? Pero ito, sa modern day natin, ito po talaga, sa panahon ngayon ng ating Pangulong BBM, ito po talaga yung the golden age of infrastructure. Kasi ngayon lang po nangyari sa panahon ng ating Pangulong BBM, ang massive infrastructure project na hindi po ng Duterte administration. Kasi ang nangyari po sa Duterte administration ay isang napakalaking budol. Biruin mo mga kaibigan 119 ang ipinangako, mga kaibigan, 12 lang ang tinapos. At nakita niyo mga kaibigan budol talaga.
yung kanilang mga libro na pinapakalat na Salamat PRRD, na napakaraming mga infrastructure, mga kaibigan, karamihan doon mga kaibigan, miniature model pa lang, pinapasalamatan na nila. Yung iba doon, plano pa lang, hindi pa nagagawa, hindi pa nag-groundbreaking, pinapasalamatan na nila na nagawa na daw ni Duterte. Grabe, napakalaking budol ng ginawa ng Duterte administration. Yung mga Pilipino naman, na mga hindi nag-iisip, na mga hindi nag-verify, o nasaan ito, nagawa na ba yan? Hindi nag-verify, basta nakita nila sa libro, nakita nila doon sa mga sinasabi ng video na pinapakalat ng mga Duterte sa Salamat PRRD, akala nila totoo na nagawa. But in reality, hindi po nagawa. Karamihan, ni groundbreaking, wala pa. Ano lang, plano, miniature model, ni wala pang nagagawa. 119 ang pinangako, 12 lang ang tinapos. That's for real. Real talk lang tayo dito. Wala tayong pagsisinungaling. Real talk tayo. Kaya nga, di ba, fight fake news, expose the truth. Kasi tayo dito, hindi tayo magsisinungaling. Sasabihin lang natin dito ang buong katotohanan. Di ba? Pero wala akong magagawa kung ang mga DDS ay mag-stick sila sa kanilang pinapaniwalaan na mali. Di ba? Kasi yun ang gusto nilang paniwalaan kahit na mali eh. Di ba? Katulad na lang nitong si Benito Idagdag. Oh. Sabi niya, oh, saan galing yung proof mo, Rich? Hello? Naghahanap ka ng proof? Ang dami-daming proof? Alam mo, ang dapat mong gawin, idilat mo lang ang mata mo. Yun lang ang dapat mong gawin, idilat mo lang ang mata mo para malaman mo ang katotohanan. Kasi hindi ka dilat eh. Dilat ka man, pero para kang zombie. Dilat, pero patay. Diba? May proof ako. Ikaw wala kang proof. No? Dali ah. Katulad nito. Oh, proof natin to. Duterte administration budol pagdating sa infrastructure project. Hindi kita. Paano ba ito makikita? Hindi kita ah. Ayan oh. Oh, hindi kita eh. Paano ba makikita ito? 100 DPWH. Sandali. Hindi kita eh. Paano ba makikita? DPWH 12 out of 119 build projects completed. 12 lang ang tinapos, 119 ang pinangako. 12 lang ang tinapos. Ang galing no? 119 ang pinangako, 12 lang ang tinapos ng Duterte administration. GMA. Ang GMA hindi pwede mag-fake news. Kasi meron silang accountability. Pwede silang kasuhan. Malalibel sila. Ang mainstream media hindi pwedeng mag-fake news. Kapag nakapag-fake news sila, inaano ka agad nila yan. Kinokorek agad nila yan. Diba? Kayo ang fake news ng mga DDS. Kasi naniniwala kayo sa inyong mga influencer na mga fake news peddler na palaging pinapatawag sa Kongreso dahil mga fake news peddler nagkakalat ng fake news. Diba? Ano pa tayo?
Oy, sandali, email pala to. Hindi dyan, hindi dyan. Dito tayo. Okay. Okay, dito tayo. Okay. Eto, yan o. Yung build ni Duterte, only 12 out of 119 completed. Pagkatapos umutang ng trilyon. Grabe. O, di ba? Ang laki ng utang. Grabe. Okay. Sandali, tignan natin to. Ay, Bisaya ito. Hindi nyo maintindihan mga Bisaya ito. Ito. Dito tayo sa News Point TV5. News 5. Tingnan natin ang News 5. Ayaw nyo ng GMA. Punta tayo sa News 5. Tingnan natin yung News 5. Baka magbago. Baka magbago yung sasabihin, no? O ito, News 5 Pinack-check nila si Ping Lacson, ha? O ito, makinig ka. May nag-fact-check dito kay Ping Lacson. Makinig ka, Benito Idagdag, no? Makinig ka. May nag-fact-check dito kay Ping Lacson, no? Ang sabi dito, okay, yung sinabi daw ni Ping Lacson na out of 119 projects, 12 lang ang natapos under the Duterte administration. Build program have been accomplished. Ang rating dito, partly false. Partly false daw ang sinabi ni Pampilo Lacson. Okay, tingnan natin yung facts. Tingnan natin, ha. Lacson's figure missed the actual accomplishment based on the National Economic and Development Authority, NEDA, database. According to NEDA's revised list of 119 infrastructure flagship projects or IFPPs under President Rodrigo Duterte's Build program, a total of 14 projects were completed. Nadagdagan dalawa. O ayan, yung mga DDS, matuwa na kayo dito. Matuwa na kayo. So, false daw ang sinabi ni Pampilo Lacson na 12 lang ang natapos ng Duterte administration. Hindi daw 12 ang natapos, 14 daw. Ito yung fact check dito. Out of 119 infrastructure flagship projects under President Rodrigo Duterte's Build program, a total of 14 projects were completed. So mga kaibigan ha, tandaan nyo ha, mali pala yun, erase natin ha, false pala yun, false yung sinasabi natin na 12 lang ang natapos, 14 pala. Ganun pa rin, konti pa rin. Pero mo 119 ang pinangakong projects, 14 lang ang tinapos. Ay, naku, nag-fact check pa.
Nadagdagan, dalawa lang naman. O ito, siguro masaya na kayo kasi fact checker to fact checker, no? So, mali daw yung 12. So, mga ka-BBM mga ka-BBM, wag na po natin sasabihin na 12. Hindi po 12 ang natapos ni Duterte. 14 pala. Nadagdagan, dalawa lang. So, out of 119, ayoko na nga tumawa. Inuubo ako lalo. So, guys mga ka-BBM, eto itatama natin mga ka-BBM. Hindi pala 12 ang natapos si Duterte. 14 pala. Nadagdagan, dalawa lang. Out of 119 projects, 14 ang natapos si Duterte. 14. 1-4. Hindi pa lang nag-50%. Napakapuro naman. Grabe naman si Duterte. Bagal. Inutil. Biruin mo umutang pa. Nag-iwan pa kay PBBM ng almost 13 trillion na utang. Pagkatapos, 14 lang ang natapos niya. Sa 119 na pinangako, 14 lang ang natapos niya. Inutil! Inutil! Diba? Inutil! Pero mo, 119 ang pinangako mo, 119 na proyekto. 14 lang ang tinapos mo, 1-4. Anong tawag sa'yo? Inutil. Sana man lang, kahit man lang sana nagtapos ka ng 40 project. Malapit na yun sa 50%. Kaso 14, my God! 119 ang pinangako mo, 14 lang ang dineliver mo. Aba, may pinagmanahan pala si Sara Duterte. Kaya naman pala nagmana si Sara. Grabe, mga kaibigan, nagmana si Sara Duterte kay Rodrigo. Mabagal magtrabaho. Mas marami pang kurakot kaysa mga tinatapos na trabaho. Grabe. So yun mga kaibigan naitama na natin yung mali natin. Hindi po 12 ang tinapos ni Duterte, kundi 14. Out of 119 projects, 14 only ang tinapos niya. Ganyan po siya inutil. Inutil. Duterte. Inutil. Duterte. Inutil. Duterte. Inutil. Duterte. Inutil. Inutil. Diba? Masakit ba? Masakit ba? Ay wala akong pakialam. Kahit masaktan kayo, totoo naman ang sinasabi ko. Diba? Wala akong pake. Kahit masaktan kayo, totoo naman ang sinasabi ko. Inutil ang Duterte nyo. Tapos, kita nyo mga kaibigan talagang pang-world class yung ating Pangulong BBM. Pang-world class talaga. Grabe mga kaibigan. Ang lupit talaga ng Marcos administration, mga kaibigan. Alam niyo ba, panalo pa ang kanyang ego.ph na app. Panalo sa iba-ibang mga bansa.
digital, no, mga kaibigan. Ang mga serbisyo ng gobyerno nandyan lang sa iyong telepono. Mag-install na kayo ng egov.ph na app. Nandyan lahat ng mga serbisyo ng gobyerno. Nanalo pinarangalan sa Singapore at sa Korea ba yun, no? Dalawang bansa pinarangalan. Nanalo po yung egov.ph na app, no, ng bagong Pilipinas. Grabe mga kaibigan. Talagang bagong Pilipinas tayo, no? Magaling po talaga ang ating Pangulong BBM, no, mga kaibigan. Sobrang galing ng ating Pangulo. At alam niyo ba mga kaibigan, no, yung pagpapagawa ng Pangulo natin ng napakagaling mga kaibigan, no, yung mga food processing, mga rice processing, mga kaibigan, no, mga guys, no, grabe, ginawa ng Pangulo natin. Okay. Alam niyo mga DDS, paminsan-minsan na magano kayo, yung tingin-tingin din kayo sa mga government pages, tingin-tingin din kayo kung ano nagawa ng Pangulo. Huwag lang puro panlalait ang ginagawa nyo, no? So, PBBM eyes inauguration of Metro Manila Subway Project by 2028. Pagkaling ng Pangulo natin. Yung subway na kung titignan natin ay matatapos siya 2 years, gagawin lang niyang 6 na taon. Galing ng Pangulo natin. The best talaga. Subway. Napaka-tremendous, napaka-huge ng trabaho na yan sa Metro Manila Subway. Pero gagawin niya 2028, mag-i-inaugurate. My God! Ang galing-galing ng Pangulo natin. Ang daming nagawa. Ang daming na-deliver. Samantalang yung Duterte nyo, inutil! Inutil! Diba? Inutil naman talaga siya eh. 119, pinangako, 14 lang ang tinapos. Pagkatapos, ni-lockdown niya. Ang mga tao, hindi niya pinakain. Ang mga tao, hindi niya binigyan ng ayuda. Nawala ng trabaho ang mga tao. Dahil ni-lockdown niya, hindi niya pinapalabas. Pinapatay niya sa gutom. Kasama kami sa pinatay niya sa gutom. Kung hindi lang sa mga community pantries at sa mga tumulong sa amin, patay na kami ngayon. Dahil ni-lockdown ng inutil niyo ang Pangulo, pagkatapos, ni-lockdown niya na wala naman siya binigay kahit 5 na ayuda. Inutil! Hindi ko makakalimutan yan. Kahit sa libingan ko, hindi ko makakalimutan ang pagiging inutil ng inyong Pangulo. Never nagbigay ng ayuda. Ni-lockdown, nawalan ako ng trabaho, magandang trabaho ko, malaki ang sweldo ko, sa call center ako. Anong nangyari? Ni-lockdown niya. So, wala na. No? Hindi makapagtrabaho. Oh. Tapos, hindi nagbigay ng ayuda. Ang inutil. Pagkatapos, malalaman mo na lang, aba, ang yaman. Ang yaman ng inutil. Ngayon, ang dami niyang pera, pangbayad ng kanyang mga lawyers sa dahig. Grabe ang pagka-inutil. Oh. Palibasa kasi, bangag. Diba? Ganun talaga kapag bangag, inutil. Kita mo nga, di ba? Oh. Kapag naglalakad siya patumba-tumba, kasi wala na yung brain niya eh. Hindi na nagpa-function ng maayos yung brain, kaya patumba-tumba siya kung maglakad. Kasi bangag eh. Oh, di ba? Yun. Bangag kasi. Di ba? Gusto niyo bang makita yung pagiging bangag niya? Ipalabas ko sa inyo itong pagiging bangag niya. Gusto niyo makita? Palabas ko sa inyo. Hindi, panoorin niyo na lang sa Facebook ko. No? Nandito, pinost ko dito sa aking Facebook ang kwento ng isang bangag. No? Pakita ko sa inyo ha. Panoorin niyo dito ha, sa Facebook ko. Ang kwento ng isang bangag. Suriin natin ang mga Ng isang bangag. Yan, no? Ito. Oh.
Panoorin niyo to, nasa Facebook ko, ang kwento ng isang bangag. Ha? Panoorin niyo yan. Para malaman niya. Para malaman niyo kung gaano siya kabangag. Diba? Oo. Pag nakita niyo yan, panoorin niyo hanggang sa huli para makita niyo. Ay, panood ko na nga sa inyo. Para makita niyo kung gaano kabangag, no, si Duterte. Lumapit sa akin. Suriin natin ang mga kwento ng isang bangag. Si Lisa, hindi ko ito kilala. Wala, hindi ko talaga. Siya tayo studio. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong diretsa. Kasi ito si lumapit sa akin. Tunggo. Galing request daw nila, I don't know if it's Ferdinand Marcos Nesa, gusto mag-Department of Agriculture Secretary. Saglit umpisa pa lang ng kwento mo sa Blayagan. Epekto na naman ba ng fentanyl na bumuy-bumuy na ang script? Paano naman mag-apply sa US Department of Agriculture ngayong mayor ka pa pala ng Davao? Haha, sige ulitin natin, baka nabinilang tayo. Si Lisa, hindi ko ito kilala. Wala, hindi ko kilala. Siya tayo studio. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong diretsa. Kasi ito si Bong, lumapit sa akin. Tunggo. Galing request daw nila, I don't know if it's Ferdinand Marcos Nesa, gusto mag-Department of Agriculture Secretary. So, tama ka lang dinig natin. Dito pa lang, nakita na ang kasinungalingan mo dahil paano mag-apply sa US Department of Agriculture Secretary, mayor ka pa lang ng Davao. Pangalawa, hindi mag-apply sa iyo si PBBM dahil ng mga oras na yon ay abala rin si PBBM sa pangangampanya bilang pangalawang pangulo. Very ironic na tatakbo siyang pangalawang pangulo tapos mag-a-apply as BA Secretary. Tuloy natin ang kwento sa isang bangag. Sinabi ko po, sabihin ng kagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mo isali yan sa gabinete ko. Kaya ngayon, nung tumakbo ng presidente, pinag-ipag-usap sila ni Inday. Nagkaroon sila ng unity team. Tapos, Inday was running late. Nakita mo naman ninyo ako. Ang anak ko, nag-running late ko ni Marcos. Hindi ako susunod. Nagkakanya na ako sa anak ko. But I never mentioned the name of Marcos. Saglit mukhang nagkabuhol-buhol na talaga ang script. Ang sinasabi ni Duterte ay noong mayor pa siya tapos biglang napunta sa pagtakbo ni PBBM bilang Pangulo ng Pilipinas. Hay, may lapses talaga siya, mukhang matindi na yaka ang kama ng fentanyl. Hay, nilakawan niya ang parke na siya ay Pangulo ng Pilipinas. Ikama natin ang kwento ng bangag. Kung naalala niyo noon sa speech ni Duterte ay madalas niyang sinasabi na kung magtagumpay si PBBM sa kanyang electoral protest ay handa na siyang bumaba sa pwesto at si PBBM na ang magiging Pangulo. Hay, nakalimutan ba niya yun? Madalas ng gabi nang sabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte na kapag nagditin siya, ayaw na si Vice President Leni Robredo ang pumalis sa kanya. Sa halip ay may dalawang ibang pinangalangan. Kung sino na sana dyan, in the likes of Escudero, Bongbong Marcos. Ang inuna ngayon tagapagsalita ng Pangulo, magbibiling daw si Duterte kapag nanalo si Marcos sa electoral protest ni Robredo. What he's worried about is, if we were to use constitutional succession, then the successor may not be qualified. He has said that he thinks that Senator Bongbong Marcos is one of the better qualified leaders to succeed him. If there's developments and he will win the protest and he becomes vice president, yes, he will make through this work. Sabi ng presidential spokesman Harry Roque, hanggat hindi pa naman daw ito nangyayari, ay hindi naman daw magbibigay sa pwesto ang Pangulo. Kahit palagi niya itong sinasabi, may patusyada pa siya sa abogado ni Robredo. Sa ngayon, he remains, Sumari Gutierrez, sorry po, he remains president. But for as long as he nor he is
is not Vice President, then he will not step down. Sa isang pahayag, may pasalamat si Bongbong sa tiwala sa kanya ni Duterte. Pero mas kailangan daw ng taong bayan si Duterte ngayon kaya dito dapat magbitiw. Why? Kasi alam ko na parang hindi naman ako naging sasalita kasi dito sila ko na suportahan natin. Saglit, ayaw niyang suportahan si PBBM dahil alam daw niyang bangag. Kung totoong bangag si PBBM, bakit nakapalang ang 6 years niya pero hindi man lang niya kinukang? Akala ko ba seryoso ang kanyang kampanya sa war on drugs? Isa pa itong malaking kasiraan sa laban kontra droga ni Digong dahil nangangahulugan na totoo ang sinasabi ng mga dilawan na peke ang war on drugs ni Duterte dahil mga mahihirap lang ang tinutukhang at pinoprotektahan naman ang mga kaibigang mayayaman at mga barkadang drug wars. Ang malaking patunay ay si Michael Yang na ginawa pa niyang economic advisor. Balikan natin at alalahanin kung ano nga ba ang pinaghuhugutan ng matinding galit ni Digong kay PBBM. Ang sabi ng iba ay ang ICC daw na mukhang papayagan ni PBBM na pumasok sa Pilipinas. Ngunit duda ako mukhang may isang malaking dahilan. Balikan natin noong panahon ng kampanyahan kung saan pinipilit ng PDP laban na tumakbo si Sara bilang katambal ni Bongo. Ngunit nadismaya si Duterte nang nalaman niyang tatakbo si Sara bilang vice-presidente ni PBBM. Mula noon ay nagbago na ang pakikitungo ni Digong kay PBBM at nagsimula na rin siyang sirain ito. Nang dahil lang sa kagustuhan na iluklok sa Bongo, ay nagawa ni Duterte na sirain si PBBM sa pamamagitan ng pagsasabi na si PBBM ay weak leader, may bagahe at hindi maaasahan sa oras ng sakuna. Hindi man tinukoy ang pangalan na may presidential candidate na nagpopolboron. Ngunit sa description na sinasabi ni Duterte ito ay tumutukoy kay PBBM, isang malakas na nangungunang kandidato. Marami ang nadismaya dahil noong Pangulo pa si Digong ay full support si PBBM kay Duterte. Ninyo, alam dito po kami sa inyong likod, lahat po kami ng pamilya Marcos, lahat po ng supporter namin na naging supporter po na po ninyo. Mula noon ay sunod-sunod na ang paninira at pag-atake ang ginagawa ni Duterte, kasama na rin ang kanyang mga anak at ang Duterte Group. Nakakalungkot isipin na dahil sa sariling interes ay nagawa ni Duterte na sirain ang isang magandang relasyon ng Marcos at Duterte. Noong sinabi ni Duterte na may presidential candidate na nagpupulburon ay agad na nagpa-drug test si PBBM sa St. Luke's at PNP at parehong negative ang resulta. Sa kabila ng pagiging negative ng drug test ni PBBM ay hindi tumitigil si Duterte at ang kanyang minions sa pagpapakalat na bangag daw si PBBM. Pinatunayan din ng PIDEA na kailanman ay hindi napasama ang pangalan ni PBBM sa narcolist. Maging PNP chief ng past administration na sina PNP Chief Abayalde at Bato de la Rosa ay nagsabing wala sa listahan ang pangalan ng Pangulo sa drug list. Sa aking pananaw, ang paulit-ulit na pagtawag nila kay PBBM ng bangag, kahit hindi naman nila napatunayan, ay isang strategy para maniwala ang mga taong madaling maloko at mapaniwala. Marahil ay ginagawa nila ito dahil naniniwala sila sa kasabihang ang isang kasinungalingan kapag inulit mo ng maraming beses, ito ay nagmumukhang totoo at kapanipaniwala. Ngunit sa tingin ko ay ito ang sinasabi ni Duterte na kanyang natutunan noong siya ay piskal pa. Panoorin natin. But we know at this time what we wanted in things like. And I've learned a lot during my prosecution case. We planted evidence. We arrested persons but we released them. Not telling him that it was this person who swilled him. Then when he goes out but healing, then we said that it was this fellow who really did it, who did it. We first planted the intrigues so that we would know where they were from, where they came from. We first planted the intrigues so that we would know from where they came from. For a lawyer and president at that time, sabihin at umamin na nung panahon niya, na fiskal siya, nagtatanim siya ng ebidensya. Ibang klase yung partner. Diba? Ano ang gusto mong iparating sa mga kagaya naming lawyer na dapat pa ba kaming maniwala sa mga fiskal kung sila ay gagaya sa ginagawa mong pagpaplanta ng ebidensya sa mga naaakusahan. Hindi kayo naawa doon sa naaakusahan na pinaplantahan ng ebidensya.
Ngayon ay napatunayan na natin na ang galit ni Digong kay PBBM ay nagmula pa noong panahon ng eleksyon at hindi ito nawala kundi ay lalong tumindi. Lalo na nang makita niyan sa 2 taon ni PBBM ay naunusan na siya nito. Nasaktan ang ego ng isang taong may narcissistic behavior. Now you know, alam nyo na ang kwento ng isang bangag. Ganda no? Nakapost yan sa ano ko, sa Facebook at saka dito, na-post ko yan dito, no? Pwede nyo i-download, no? Yung mga nasa Facebook, pwede nyo i-download, pwede nyo i-post, no? Pwede nyo komentuhan, pwede nyo i-post sa TikTok nyo para lumaganap, no, sa buong Pilipinas ang kwento ng isang bangag. Kasi kitang-kita, no, yung pag-rumble at pagtatumbling-tumbling niya. Ayaw daw niya kay PBBM kasi addict daw. Pagkatapos, nung siya ay presidente pa, magre-resign daw siya kapag kapag naging presidente na daw si PBBM, kapag nanalo daw si PBBM sa electoral protest niya, ay magre-resign na daw siya. Ibibigay daw niya ang presidency kay PBBM. Di ba? So doon pa lang wala na talagang wala brain damage. Yan, epekto ng fentanyl, no? Fentanyl use. Biruin mo, ang haba ba naman ng kanyang panahon, ng kanyang years sa paggamit ng fentanyl. Wala na, Brenda na siya, brain damage. Kaya kung ano-ano nang sinasabi, di ba? Hindi nag-jive yung kanyang mga sinasabi. O pati yung butiki, oo daw. Pati yung butiki, nag-oo. Nag-agree ang butiki sa sinasabi ko. Brenda. No, Brenda na ang tatay niyo, kaya iba-iba ang sinasabi, no? So, ayaw daw niya kay PBBM, bangag daw. Pero nung siya ay presidente, panay ang sabi niya, ay magre-resign daw siya kapag si PBBM daw ang naging nanalo na vice president, kapag nanalo daw sa electoral protest. Ayaw daw niya kasi kay Lenny, kasi si Lenny daw ganito ganyan. Di ba? So lumabas po sa kwento ng isang bangag. Nakita niyo mga kaibigan ang katotohanan. Yan po ang katotohanan sa kwento ng isang bangag. Ngayon alam niyo na kung sino ang tunay na bangag. Diba? Yun po mga kaibigan, no? So maganda po ba yung kwento ng bangag? Pwede niyo pong i-download yan, no? Punta po kayo sa aking Facebook. Pwede niyo i-download yan at i-post ninyo para kumalat ang kwento ng isang bangag. Nasa ano ko rin yan, nasa TikTok ko. Kung gusto nyo, punta kayo sa TikTok ko, yan, para ma-post nyo rin, no? So, yan mga kaibigan, no? Hanggang dyan na lang po muna tayo. Maraming po salamat sa mga nanood, no? Sa mga PBBM supporters dito, maraming po salamat. Pati sa mga bangag supporters, no? Maraming nandito kasi mga bangag supporters yung mga DDS. Maraming salamat mga bangag supporters, DDS. Salamat sa panonood. Ingat-ingat po tayo sa bagyo. Bye-bye. Fight fake news. Expose